Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa atong inahan sa kanunayng panabang pitsa 8 sa buwan sa Abril tuig 2026. Sa ngan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento kanyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, uban ni ko sa alas 9 karong buntag astong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan na today yung dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa aton tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasinati generally for weather ug init igang na panahon diri sa tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index karong adlaw sa Cebu moabot sa 37 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Posible diri ang heat stress, heat cramps or heat exhaustion, prolong atong activity sa gawas directly sa init, posible gihapon ang heat stroke. O we have to take precautionary measures sa kainiton sa panahon o inom daghang tubig o likayan nato ang direct activities nato directly sa init between diri sa 10 AM up to 4 PM o magdalag mga pananggalang sa init. Ang atong Philippine Standard Time alas 8:09 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar. Yes ma'am, good morning. Yes, good morning, sir. Sir, are we going to be expecting hotter days ahead? Siyempre, especially karon nga nagkainit ang panahon and then pa-summer na sad. Yes, so last March 23 is officially declared na ang atong dry and warm season, and mula na't pa kini until or mag-peak pa until diri sa Mayo. So expected pa nato na mas init pa at the end of this April, and also diri sa month of May. May is the hottest month diri sa Philippines. Oh, so far pagka Holy Week, sir, kung nabantayan doon natay mga 38 degrees, no? Medyo init-init na to. So if you say hotter by the end of April and even hottest ang sa May, what's the highest projected na to nga kainiton? If you compare last year diri sa Cebu, naka-record ta up to 42 degrees Celsius, or Central Visayas up to 44 degrees Celsius. Umabot kini sa danger level category. So possibility up to danger level pa ato ma-feel until diri sa Mayo diri sa Central Visayas. Unsa gani ang level sa ato ang unsa gani nga kuan ang ato ang danger level, sir? 40 onward, 40 Danger pataas. level ma'am is 42 up to 51 degrees 40 Celsius. to 51. So kanang atong nasinati karon mga 37 to 40, unsa na siya nga level? That is the extreme caution category. Okay. Sige. Salamat kaayo sa imong pagpasabot, Sir Jomar. Okay, sa payon ma'am, salamat. Good morning. Daghang salamat, mao kadto si Sir Jomar Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan. So bantay-bantay ta, extreme caution for the last few days ug unya posible pa nga ma-dangerous level na sa umaabot nga
mga semana. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, transport shutdown looms as fuel prices surge anew. Sa super balita sa Sunstar, katunga sa POV, suwa na mo biyahe. Sa The Freeman, capital shifts to legal front after provincial board rejects 211 million pesos ALQC tax deal. Sa Banat News, sa The Freeman, sobra 300 gidakop sa LTO atol sa Semana Santa. Sa Philippine Daily Inquirer, DOE chief says damage to oil sites to keep prices high. Sa Philippine Star, another Filipina killed in missile strike on Israel. Sa Manila Bulletin, inflation surges to 20-month high at 4.1%. Middle East war fuels oil price spike. Ug sa Tempo, boy survives dad's murderous rage. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, ato'y padangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, LTFRB migahin og 86 milyones ka pesos aron mapundohan ang fuel subsidy sa mga apektadong public transport drivers sa Central Visayas. Samtang sugdan sa DSWD-7 ang pagtabang sa tricycle drivers karong adlaw, Abril 8. Ang kasayuran ni hatun ni Gian Navarro.
Gipangandaman na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang himong distribution sa fuel subsidy ngadto sa mga apektadong public transport operators and drivers sa rehiyon. May gahina ang uluhang buhatan sa LTFRB og 86 million pesos alang sa Central Visayas og downloaded na aron iapod ning simanaha. Mato di LTFRB 7 Director Abusamin Matuan nga mulapas na sa 13,000 ka mga operators o drivers ang nalakip sa listahan sa mga makadawat og fuel subsidy. Makadawat ang matag driver og labing menos 5,000 pesos nga tabang. Gitahasan sila sa kadagkuan nga kung mahimo padalion ang proseso sa pag-apod nini ngadto sa mga tabangonong drivers karong nagkamahal na gyud ang presyo sa petrolyo. Ang gusto ni Chairman, actual cash out talaga yung mangyayari. So, physical. So, ito pa nga, piniprepare natin. We have submitted today to the central office and then we are waiting for further instructions. Kita usab ni Matuan nga nagagikan mismo sa mga operators ang gihatag nga listahan sa mga kwalipikadong beneficiaries sa fuel subsidy program. Una pa kini gihatag ngadto sa national office. Ayun din ang ginawa nating basihan for us to issue certification na itong mga drivers na to ay sila yung beneficiaries. Isiguro nun sa LTFRB nga himong hapsay ang distribution sa fuel subsidy ngadto sa mga angayang tabangan. Sa laing bahin, sugdan karong Miyerkules sa buntag, Abril 8, ang distribution sa fuel subsidy ngadto sa mga tricycle drivers sa Central Visayas gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Unang ipatuman ang pag-apod nini sa siyam ka mga syudad sa Central Visayas tibok adlaw. Mulapas na sa 15,000 ka mga tricycle drivers ang makadawat sa tag 5,000 pesos nginabang ubos sa assistance to individuals in crisis situation kun AICS. Gitahasan usab sila sa uluhang buhatan sa DSWD nga bagan kato mga qualified beneficiaries aron muarang-arang na ang kahimtang karon nagkamahal na ang presyo sa petroleum products. Gia Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, syudad sa Mandaue nagdugang og sakyanan alang sa ilang libreng sakay program. Inay nga regular nga bus ang abangan, electric vehicles ang gamiton subay sa nagkataas nga presyo sa petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Giinspeksyon kaganinang buntag sa mga opisyales sa syudad sa Mandaue ang mga electric vehicle nga mobiyahe dugang sa libreng sakay program. Duha ka bagong PWD-friendly nga e-vehicles ang gipuno aron mas daghang mga residente ilabi na ang mga persons with disability ang makabenepisyo. Matag sakyanan maka-accommodate og kapin 20 ka pasahero o adunay ramp aron mas sayon ang pagsakay sa mga PWD. Laki usab sa unit ang real-time monitoring camera aron masiguro ang kalawasan sa mga pasahero. Ang maong e-vehicles magserbisyo sa ruta gikan sa Shell Centro padung sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandaue ug vice versa. Ang libreng sakay nga mga bus ug e-vehicle ang mobiyahe Lunes hangtod Biyernes walay labot ang holidays. Inay nga fuel fed nga bus bagong gigamit nila ang e-vehicles ilabi na nga nagkamahal ang presyo sa gasolina. Magsugod og bayad sa aba nga 6,500 pesos matag buwan ang syudad human sa tulo ka semana nga libreng pahuwam sa operator. Nag-allocate magyud for this year alone og 40 million para sa tato sa libreng sakay program nato na pero kato siya costly lang to siya kay kung if I'm not mistaken sakto man siguro 13,000 per day ang ilang gipangayo sa katong mo provider nato na katong mga vehicles no so kani siya electric more than half the price ang atong masave. Nagkadaiyang ruta nagbiyahe ang libreng sakay sa syudad nga moabot na sa kapin na po ka units lakip na ang unom ka mga bus gikan sa mga barangay. Libreng sakay sa atong mga constituents na di lang ngayon nato daghanon sa kaya sa taganahan mo compete sa atong transport sector ato para makatabang lagi sa mga tao para makahatag og alibyo sa tagsa-tagsa nila kaadlaw-adlaw na panginabuhi. Sagad sa mga sakyanan nagbiyahe atol sa peak hours buntag sayo ug hapon hangtod alas 7 sa gabi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, pribadong universidad sa Sugbo dili mo paumento sa tuition karong umaabot nga ting klase. Tabang kini sa mga kadagkuan subay sa nasinating global fuel crisis. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro.
Nahukman sa kadagkuan sa University of Cebu nga dili nila dugangan og tuition fee ngadto sa mga magtutungha karong umaabot nga academic year 2026-2027. Nakita sa chairman nilang si Attorney Augusto Go nga nagkadaghan ang mga apektado sa nasinating global fuel crisis nga pinasikad sa nagpadayong gubot sa Middle East. Maong dili nila dugangan ang kalbaryo sa mga ginikanan karong anam-anam nang nagkamahal ang mga panginahanglanon sa panimay. Gibutyag digong nga niduso na unta sila og petisyon alang sa tuition fee increase ngadto sa Commission on Higher Education CONCHED. Apan dili nila ipatuman ang tuition fee increase gumikan sa kasamtangang kahimtang sa Pilipinas. Mipasalig si Go nga dili ra maapektuhan sa kinatibuk-an ang pagpadagan sa tunghaan taliwa sa krisis. As long as we can. Look, UC can afford it because we have the volume. But I also have to look at the welfare of my people. That's why I'm giving so many things for them. Tungod sa gipakitang pagpakabana ngadto sa publiko, giauhag ni Go ang ubang mga private educational institutions og sa gobyerno nga abagan usab ang mga tabangunong estudyante og pamilyang nagkalisod din panahon na. Sanglit kinahanglanon man ning panahon na ang maayong edukasyon ngadto sa mga tinun-an. That is the thing I like to tell you, that this is what we are doing at UC. And I'm sure not only at UC, at many other schools. Dili usab patuman og umento sa bayranan ang mga tambalanang gipadagan sa AWG Group. Mapahimuslan usab sa tanang mga pasyente ang freeze sa hospital bills taliwa sa gikabalak ang pagsaka nini nga pinasikad na sa global crisis. Remaining as is, yung pag-freeze sa prices, it's a big help for everybody. So kunyari, what you have now as a bill, kunyari, will not increase by how many percent just because there's a fuel increase. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, 7 ka civilian informant nga nakahatag og kasayuran sa Philippine and Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 kabahin sa mga nalambigit sa illegal nga drugas gitunulan og reward money nga moabot ang tanan sa 1.6 milyones ka pesos. Ubos kini sa programa nga PDEA Operation Private Eye. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. 7 ka civilian informant sa Sugbo ang nakadawat og reward money nga mokabat sa 1.6 milyones ka pesos nga dako og natampo sa pagkasakmit sa daghang shabu ug pagkadakop sa mga drug personality sa tibok 2025 kini ubos sa PDEA Operation na Private Eye. Ang mao nga ganti nga moabot sa 1,696,349.59 centavos personal nga gitunol ni Assistant Secretary Israel Efraim Dixon, ang PDEA Deputy Director General for Administration atol sa gihimong seremony sa PDEA Regional Office 7 sa Barangay Lahog sa sulod sa Sugbo kagahapon. Amo nga kantidad gibahin-bahin kini sa 7 ka mga civilian informant dino sa kanila ang nakadawat og dakong kantidad tungod sa nahatag og impormasyon sa mga drug personality nga manampuson nga nadakpan og nakuhaan og dagko nga supply sa illegal nga drugas nga mao ang shabu. Ang mga informant gitago silang mga tinuod nga pangalan alang sa paghatag og proteksyon kanila din midawat sa kwarta ubos Operation Private Eye OPE subay sa Dangerous Drugs Board kun DDB Regulation number 5 series of 2003 as amended. Ang OPE usa ka intelligence-driven rewards program sa gobyerno din ang tumong niini nga mao nga hatagan og gahom ang mga ordinaryo nga morupyo nga mahimong aktibo nga kaabag sa pagpatuman sa balaod sa illegal nga drugas. Ang labing dako nga nadawat sa usa ka informant moabot kini sa kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Din siya ang naghatag sa impormasyon og malampuson nga nasakmit ang 6.99 kilos nga shabu ug pagkasikop sa usa ka drug personality ato sa gilos nga bypass operation sa sitio Ibabaw, Barangay Buaya sa Dakpan Sarpolapo netong Mayo 11, 2025. Ang tanang reward nga nahatag ubos sa OPE ang miagi sa makuti nga evaluation sa OPE Rewards Committee nga gilangkuban sa mga dagkong opisyal sa PDEA ug representante gikan sa business, academic ug religious sectors aron makabot ang transparency, integrity ug accountability. Ang OPE nga programa nagtinguhang nga mabatukan ang kahadlok ug anga walay pagtagad nga kasagaran nag-discourage sa mga citizen nga motaho sa legal nga kalihukan silang dapit. Gipasalig sa ahensya nga pabiling nga walay masayod kung kinsa ang mao nga mga informant aron nga magpadayon nga makakuha og kasayuran ng PDEA. Sa iyang mensahe gibutyag ni Assistant Secretary Dixon, gailang gihatagan og dakong pahalipay ang bayanihon nga gihimo sa mao nga mga informant.
Mitambog sa kalihukan sa Cebu City Councilor Pablo Labra II o Police Colonel Enrico Figueroa, ang Chief Directorial Staff sa Police Regional Office 7, may pahibaw ang PDEA ngadto sa publiko kung doon sila masairan nga illegal nga kalihukan silang tagsa-tagsa ka mga dapit, mamahimog mo tawag sa ilang hotline nga 0917-867-7332. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, kanhi Cebu 3rd District Congressman Pablo John Garcia nakadaig sa Hunta Probinsyal sa pagsalikway sa proposal nga naghatag og dakong diskwento sa buhisan sa Apo Land and Quarry Corporation sa lalawigan sa Subo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gidaig ni kanhi Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia ang Hunta Probinsyal sa lakang niini pagsalikway sa giulagway niyang proposed 1.2 billion pesos nga tax break nga giingong ni pabor sa Apo Land and Quarry Corporation kun ALQC. Gidaig usab niya ang mga board members nga giingong naminaw sa tingog sa publiko. Unang gikwestiyon ni Garcia ang giingong patas nga paagi sa paghatag og tax relief sa dakong korporasyon, samtang ang mga ordinaryong magbubuhis padayong nagbayad sa kinatibuk-an nga kantidad sa buluhisan. Iyang gidugang nga kun nganong hatagan og discount ang kompanya nga dako og tulubagon sa buwis. Ang maong lantugi niugat kini gumikan sa tax assessment batok sa ALQC nga niabot og 1.2 bilyones ka pesos nga gilangkuban sa buhis sa pagquarry, monitoring fees ug environmental charges gikan sa tuig 2009 hangtod na sa tuig 2025. Ang proposed compromise agreement nga giduso nagtinguha usab nga mapaubsan ang maong kantidad ngadto na sa 211 milyones pesos o moabot sa 80% nga diskwento. Apan gikinahanglan kini nga moagi sa pagsusi o pagtugot ubos sa Hunta Probinsyal. O galing nakadesisyon ang Hunta Probinsyal nga aprobahan ang maong proposal. Gilantaw ni Garcia ang posibleng legal implications nga atubangon niini. Gimug-atan usab niya nganing panahon sa krisis ug padayong pagsaka sa presyo sa lana ug mga palaliton, mas maayong hatagan og igong prioridad ang paghimo og mga solusyon alang sa publiko. Subay sa nahimong desisyon sa Hunta Probinsyal, si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco nagkanayon nga ang ehekutibo na ang mo-final sa ilang desisyon, sanglit giklaro na sa Hunta Probinsyal nga dili sila uyon sa maong proposal. I don't want to preempt action sa executive. It's really incumbent upon them how they will pursue if ever they want to pursue this deal. Ilan na, it's really beyond us. So, amo na rin na parang yun ang it's really mo review should be accept, approve, na muna ang among decision was to return our findings and comments. RV Veloso, CCTN News. Mao gud mga balita nga nahipos tung kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Mo break sa taog sa atong pagbalik atong mga paghisgot-hisgot sa mga nag-unang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handun na. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
hapon hapon nga tigulang og hubakon sugod siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon ay pas Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Una na tong hisgutan kining epekto karon sa kagubot ngadto sa Middle East ug kaning grabing pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa ato asab dinhi sa Sugbo labi na gyud sa ato ang mga modern jeep no bago pa ni sila gipatuman sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte apan karon murag tungod aning nahitabo sa ato ang kalibutan kaning kagubot apektado kaayo sila og naatoy usa I think mango bus man siguro to ang nipahibaw na nga di na sila mo biyahe usa gikan sa Talisay paingon sa Sugbo no so ang ato ang transport system murag natoy report sad I think for the last 2 days nga nikunhod ang gidaghanon sa ato ang mga sakyanan pang publiko nga nibiyahe sa ato ang kadalanan tungod sad sa kagrabe sa kamahal sa krudo ug sa gasolina ni minus sab ang mga pasahero timing gyud kay summer man ron no daghan na ang magpuyo na lang sa balay kay way klase ang ato ang ubang opisina, government offices, nagpatuman pa gyud og 4-day work week. So kini nga to ang Egypt's unta, plano unta kaniadto is palambuon ang kanindot sa ato ang mga sakyanan apan karon murag naglisod sa di sila og survive kay maglisod sad og bawi sa ilahang gasto. In fact, doon na mga pipila ka mga transport cooperatives ang naghunahuna na karon nga mususpinso lang sa ilahang operasyon. Ang presidente sa Cebu Federation of Transport Cooperatives, si Ma'am Ellen Maghanoy, niingon nga kaniadto ang mga driver mukita og between 1,000 to 1,500 pesos daily after sa ilang expenses apan karon ang uban mo take home na lang matud pa og 200 or usahay wa gyud. Ang gidaghanon sa mga nag-operate nga mga modern jeepneys karon ni minus na gikan sa 1,000 ka unit nga nagbiyahe nga karon naabot na lang og 600 ka mga units. Matud ni Maghanoy kagahapon, moabot ang panahon that there will be transport cooperatives that will no longer continue their operations. Ang maong crisis gitumbok usa sa nakaingon gyud is kining kagubot sa Middle East nga nakaapekto sa atong supply sa lana, sa krudo. Unya ni saka og maayo ang presyo sa diesel karon pag-agi na ko sa gasoline station ang akong nabantayan nga diesel price kanang baratuhon lang nga diesel is 150 pesos na. So napamanggitoy premium nga murag diesel nga pricing. So I'm guessing mas mahal pa. So kani nakaapekto nila unya ang ilahang presyo sa krudo sa gasolina taas kaayo, padayon pa silang nagbayad sa ilang mga loan sa ilang modern units, na at the same time minus ang pasahero tungod kay nagsugod na ang kaning mga katong akong giingon nga 4-day work week ug wa na say klase. Mao ba kasagaran mas manakay, di ba? So sa report sa Sunstar akong nabasahan nga matud pa kining Fitam Transport, 40 na lang sa 120 ka mga unit ang nagdagan. Ang uban nga mga driver nibiya na niini sa pagdrive ug nanguli na lang sa ilang mga probinsya. Pipila ka mga kooperatiba ang nipahigayon og mga
kalihukan aron sa makatabang-tabang sa epekto. Ang El Pardo Transport Cooperative nihatag sila og 30 pesos per liter fuel subsidy ug ilahang giminusan ang daily boundary fees from 3,000 to between 1,000 and 1,500 pesos. Kini sab nga pag-share sa rota gipatuman sab nga ang mga unit gipang reassign sa mga mas daghag manakay sama anang Bulacau paingon sa SM. Ato sa iyahang pamahayag usab kagahapon, si Cebu City Councilor Joel Garganera ni hatag og importansya sa epekto niining pagsaka sa presyo sa krudo sa mga trabahante ug nanawagan og dinalian nga intervention. Lakip siyang gisugyot mao ang pag-release sa 5,000 pesos fuel subsidy alang sa mga driver ug 10,000 pesos alang sa mga operator. Gusto sad ni Council Joel Garganera nga magpatuman og fuel price cap of 55 pesos per liter. Samtang lakip sa iyang gisugyot mao ang pag-promote og mga electric vehicles. Nipahimangno ang mga kadagkuan sa transport nga kung way suporta gikan sa gobyerno ang Sugbo, posibleng makaatubang og mas menos nga gidaghanon og mas dili kasaligan nga public transport tungod kay ang mga kooperatiba nagkaduol na sa pagdesisyon nga mususpenso na lang sad sa ilahang operation. So I think time is of the essence here and importante kaayo nga strategic ang lakang sa atong gobyerno kay inigbalik pohon sa klase wa pa takabawg hangtod kanus ata magantos ani. Inigbalik sa klase pohon kung minus na ang atong sakyanan lain na pud ang ato ang problemahon. So karon while summer, while night time, I suggest nga ato asad ning kanang lihoko no. Doon na may mga government offices nga nagpahigayon og libreng sakay. If you can prioritize sa mga operators nga naa sa inyong mga LGU, I think mas maayo no para win-win solution. Libre ang sakay sa inyong mga pasahero, sa inyong mga mulupyo, sa inyong mga konstituente, at the same time, di sad nakulban o kaldero ang mga transport cooperatives nga nag-operate sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Para sa dili in town na manera, maahat, dako kay tag problema ana. So ato nang kuano no, ato nang ipanghinaot nga malihok na sa labing madaling panahon sa atong mga kadagkuan, dili lamang sa national government kundi sa atong mga local tagsa-tagsa ka mga local government units aron maka-address properly or in kanang good timing ang haom nga solusyon sa problema nga dili lang sab kaayo diskaril ang usa ka sektor sama sa transportasyon. So arita sa dugang hisgutanan, doon na ni palag mo pagay paggawas sa balita nga gustong ipatuman nga safer cities ni DILG Secretary John Vic Remulla pero doon na dayoy ni palag. Usa ka grupo sa mga batan-on may question sa pagpatuman ni ining Safer Cities Initiative nga nagdili sa pag-inom sa kadalanan kaning pag suroy-suroy sa pampubliko mga dapit nga white t-shirt ug kining mga video kay session sa lawom nga kagabhion kay pahimangno sa maong grupo nga basin kunog kini mo resulta sa paglapas na sab sa tawhanong katungod. Si Local Government Secretary John Vic Remulla kanumduman itong Lunes ni pahibaw nga unahon sa nila sugda nila sa Metro Manila ilang ipatuman ang mas hugot nga pagpatuman ini mga ordinansa nga gusto magpahigayon sa kahapsay ug kalinaw sa mga dapit labi na panahon sa kagabhion unya specifically warning kining mga manginumay kanang manginumay daplinsdan kanang mga maglaro-laroy nga white t-shirt o kanang magsaba-saba. Video man to ilang gipahimangnoan pero apil na bisag unsa nga saba basta lawom ng kagabhion. Iyasad nga hisgutan atong higayuna nga gukdon yun ang mga makalapas sa curfew. Ang grupong Spark o Samahan ng Progresibong Kabataan sa ilang pamahayag niingon, the PNP has an unmistakable track record of subjectively applying the law and will only be emboldened to profile and harass citizens, especially the youth, that SILG
John Vic Remulla deems to be gang-gang. Ang grupo sa maong mga batan-o niingon nga mga atong tinugyanan sa balaod lakip na ang mga sakop sa Philippine National Police kon PNP nakahimo na kaniadtog mga binuang sa milabayng panahon. Ilahang gitumbok lakip niini matud pa ang pagpanakop niadto mga batan-on atol sa usa ka bayolente nga anti-corruption rally didto sa kauluhan niadtong Setyembre 21 sa milabay nga tuig. Ang tigpamaba sa Spark nga si Milo Basuel kagahapon ni ingon nga ang kapulisan roundly characterized those they arrested as hoodlums, leading to widespread profiling and illegal arrests. Matud sa mga batan-on, matud sa mga batan-on nga di sad kuno nato matud pa dili sad nato ma-ignore no ang kasinatian sa mga batan-on labi pa sa mga urban poor communities atol sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matud sa maong grupo, ilahang pahinumduman ang mga tao sa nahitabo nga pagpahigayon katong Oplan Tokhang, katong crackdown sa mga drug suspects nga nipatay o mikalas og daghan kaayong mga tao, libuan ka mga tao, og mausab ni rason nga nung karon nagatubang siya og mga crimes against humanity charges before the International Criminal Court in The Hague, the Netherlands. So di lang siguro kaniya to ipakita dahil kay paa man wa may labot ang paa murag wa man toy t-shirt nga mga bugoy nga maglaroy-laroy no. So kani mo ilang gipahinumdom nasay punto sad no. But I think it's a different administration. It's also a different case. Maybe different leadership in terms of kanang sa atong PNP. So, maybe kanang suwayan sa nato. Pero kung naasay magbinuang, ato sa yung patubagon, ay wasay kanang kuan, mumugod say problema, no? Kay, I think ang kining grupo sa mga batan-on nga ni palag karon aning nahitabo, kining gustong ipatuman ni Secretary Remulla, mura sad sila na traumatize sa nahitabo nga Oplan Tokhang duguon nga bloody war on drugs sa kanhi administrasyon nga daghan sab ang nakalas. Matud ni Basuel, kining mga arbitrary searches and arrests, extrajudicial killings, ug kining mga cover-up disproportionately affected younger citizens. Samtang si PNP Chief General Jose Melenjo Nartates Jr. mi hatag og assurance sa publiko nga ang mga kapulisan matud pa mutuman sa operational protocol samtang magpatuman sa mga ordinansa lakip na ang alas 10 sa gabi nga curfew sa mga individual nagpangidaron og 18 anyos paubos. Matud ni General Nartates, we are here to serve and protect, not to impose without purpose. While we're intensifying our presence to ensure that local ordinances are strictly followed, I want to be clear that the rights of our citizens remain paramount. We will enforce the law with firmness but always with the utmost respect for the dignity and civil liberties of the people we serve. Samtang gi-question sab sa grupong Spark ang basihan sa alas 10 nga sa gabi nga curfew sa mga minor de edad tungod kay matud pa posible sab kining maka-restrict sa freedom of movement ug maka-prevent sa mga batan-on from engaging in legitimate activities. Ilang gitumbok nga di man tanan matud pa makapresentar og identification card sa kapulisan o sa mga opisyal sa barangay, labi na katong dunay mga prejudged as out of school or unemployed base sa ilahang pagsinina ug sa ilahang linihukan. Matud pa makaapekto ni sa mga informally employed individuals. Unya sa ilang bahin ang House Assistant Minority Leader si Kabataan Representative Rene Co misaway usab sa curfew guidelines kay kini matud pa openly anti-poor and elitist. Matud ni ko nga imbis nga hingusgan ng enforcement ang gobyerno angay unta nga sulbaron no ang tinubdan sa mga hinungdan ni ining mga krimen sama sa kalisod sa kinabuhi
o kining mga matud pa inadequate housing program sa administrasyon punan pa sa economic hardships. Isang gi-question ngano gi-target ang mga kabus nga mga batan-on kay kini kanang mas kuan kuno mas luwas kuno kung mura man ko gipagawas kuno nga murag mas luwas ang mga komunidad kung wala ni mga inani mga batan-on lahi pod ang iyang punto no murag gi-target gyud kuno ang maong inisyatiba matud pa pakyas sa pagpanalipod sa mga batan-on o sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw. Murag gi-marginalize matud pa ang mga libod suroy ug ang mga batan-on nga mga kabus kay gi-portray o gipagawas sila nga mura og sila'y makasasala bisag wa pa gi-address ang ilang sitwasyon. So kana no atong atangan unsay tubag pod sa DILG kabahin ini ni-issue naman og statement ang kapulisan through General Nartates assuring the public. So let's see. Adita sa last na to nga hisgutan sa di pa ta manimilit, dunay good news. Para nako good news ni any effort nga makaminor aning pag-escalate sa kagubot dito sa Middle East tali sa Estados Unidos ug Iran kining para nako maay nang balita. Karon kay as of 8:24 karong buntaga, dunay nigawas nga balita breaking ni nga ang Estados Unidos ug ang Iran nagkasabot sa pagpahigayon og kanang relax usa. Duha ka semana nga ceasefire ang ilahang nasabutan 1 hour before sa bahad kagahapon ni President Donald Trump nga kuan ko noon sa tuya murag mapapas na gyud murag magubot na gyud ang kalibutan mo na last before we went to bed yesterday mo atong last na dunggan pankaron humansab sa usa ka buwan nga mga pagpangatake ang Iran niingon nga ni agree sila to talks with Washington nga magsugod karong Biyernes dito sa Pakistan aron sa tinguha nga mahuman na ang kagubot sa Middle East nga nakaapekto kaayo natong tanan. So karon do natoy giluwatan nga pamahayag si US President Donald Trump ug sa iyang pamahayag kaning naa sa screen karon niingon siya based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter. Padayon na sir. Di na kay ta magsigig kuan-kuan surang-surang sir kay maamong ming tanan kamura diray nagubot. Di ba? So mapasalamaton gyapon ta ani 2 weeks is giving us enough time no to storm the heavens with prayer and for those people, those leaders nga affected to also do the necessary talks and have the necessary conversations aron makabuot ang kalinaw sa tali sa apektadong mga dapit ug sa tibuok kalibutan usab. Unya wa naman tay oras sa atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang katuyuan sa Ginoo nga paghatag o pagbati sa tao aron mahigugma kini
alang sa relasyon tali sa lalaki o babae. O kini matagan laman og katumanan diha sa kabinyoon. Ang sakramento sa kabinyoon gihimo sa Ginoo alang sa babae ug lalaki lamang. Sa Henesis 2:24 nagiyon, tungod nini ang lalaki mubiya siyang man ug mutipon siyang asawa ug mahiusa sila. Ang tao ay katungod nga ipakita ang kubo niyang lawas gawas ngadto lamang sa binuhat ngayang ipakaslan. Ingon man ang pagbaton og anak gitagana lamang sa bana ug asawa nga nahiusa sa sakramento sa kabinyon diha sa simbahan. Kung doon ang may laing relasyon gawas nini, kana matawag na nato usa ka relasyon nga wa makapahimot sa Ginoo. Kay sa Colosas 3:5-7 nang ingon, busa patya ninyo ang mga nga kalibutanon nga naa kaninyo. Sama sa pagpakihilawas kalawayan kaulan. Daotang kalibo o kakog kay ang kakog usa ka pagi sa pagsimba sa Diyos. Ang maghatod kanimo sa pagsulod sa usa ka wrong relationship mo ang pagkaway pagkontrolar sa lawas ng panginahanglan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag og giya kanato nining adlaw. Magampo kita sa samahan sa anak sa Santo. Lagi itong amahan, kami nag-ampong nga imo kami ipalayo nining matanga sa sala. Among tinguha nga kami magpuyo kinabuhi, nga makapahimot kanimo. Ngunta, kanunay kaming imong ubanan, aron mahilikay kami nining klasya sa sala. Aron dili kami mahagbong, paingon ngadto sa impyerno. Tinigtanan namong ipangayo, pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesus. Amen. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Dayan, Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Rodel, Sir Raymond, nagdede sa studio, si Ferdy. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kunyong alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Dagang salamat sa inyong pagpakig-uban o magkita ta ninyong balik ugma sa atong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, Mayong